Hello guys, good afternoon. Give me a few seconds lang to share my live session. So, since di ako nakapag-live last night, no, so I'm going live this afternoon. So, holiday sa Pilipinas. Doon sa no, for that pagdating sa local market, wala tayong trading, but international market, meron tayong trading. Okay. I'm now live. Share ko lang guys ha. So let me know if loud and clear yung audio. And comment, no, kung sino man kayo sa mga nag-attend so I can acknowledge your participation. Ayun. So hopefully loud and clear guys. Teka. Okay. So hopefully loud and clear. Teka, isa pang share para maraming makapanood, no. I'm now live. Okay. Okay. So, before natin pag-usapan yung reason kung bakit tayo nag-live ngayon is I just want to share some thoughts, no? Concerning dun sa earlier post ko, no? Itong mga post ko na on a day-to-day basis na my intention is really to motivate everyone, okay? Aside dun sa mga informative na post ko. So una na tong dati ko na tong ginagawa, guys. Siguro sa Investa pa, no? 2015 pa ako nagpo-post doon. Part talaga ng mga post ko yung mga ganitong mga message. So una ng post ko na gusto kong briefly i-explain, no, bago tayo mag-charting session. I hope loud and clear, guys, ha? Teka, check ko yung audio ko. I hope loud and clear. Ito'y big na lang. Okay, ayan. Malinaw. So, I'm using a different mic, yung mic na ginagamit ko sa pang-vlog. So, kung medyo nag-improve, no? So, let me know. And kasi usually, ginagamit ko pag nagla-live ako, ibang mic, di ba? Yung Elgato. Ngayon, itong panggamit ko pag nagbablog ako. Okay. Or pag nagre-reels ako. Okay, teka, guys, ha? Teka, let me... Ayan, teka. Ayun. I hope nakikita nyo, ha? Ayan. I hope nakikita nyo yung screen ko. So, una muna, ito, no? Itong always put yourself in a situation, okay? In a situation wherein you have no choice but to succeed. Ang gandang message nito. I-share ko lang, guys, mabilis, no, yung situation or yung pinagdaanan ko personally na kung saan wala akong ibang talagang po pwedeng maging option but to succeed eh. Kaya ako to na-share sa inyo eh. Ito, yan. Particularly itong message na to, yan. Na for me, hanggang ngayon relevant pa, no? Pero para lang mas magkaroon kayo ng idea anong ibig kong sabihin dyan. As we grow old, guys, dapat nagle-level up tayo, no? So, level up in all aspect of our life. Particularly sa atin, mga traders, yung financial, no? So there was a time in my life after 13 years being in a corporate, okay? Obviously, napalaki ko yung sweldo ko, no, as a finance executive. Na-reach ko yung one of the top position doon sa executive or sa finance department. But the thing is, alam nyo naman, pag empleyado, di ba, limitado yung pwede mong gawin. Pali ka sa oras, may boss ka. So, dumating doon sa point ng career ko na it's not just about having money or this kind of compensation na yun yung gusto nating ma-reach, di ba? Pag employee tayo, gusto nating mapalaking sweldo natin, gusto natin maging VP, Vice President, yung executive, yung tipong sumasahod ng 6 digits. But there come a time na nung na-reach ko na yung goal na yun, naging comfort zone na. Ibig sabihin, na-reach ko na yung sweldo na yon na parang enough na para masabi kong okay, medyo ito na yung sinasabi, pwede kong masabi na na-reach ko na yung certain stage na meron akong talagang financial stability. But the financial freedom aspect is wala. Ano yung wala? Yung option, no, to do whatever I want. Yun, doon yung realization ko na wait. Ito yung comfort zone ko na okay, dumating doon sa point na meron akong ganitong sweldo, but the thing is hindi ko pa rin ma-achieve yung one of my major goal to have financial freedom because it's not just having money, it's having lots of option. So ano yung situation na kung saan, no? Wala akong ibang choice but to succeed. Alam niyo ginawa ko? Obviously, bago ko yung ginawa,
Okay? I'm pretty sure makaka-relate yung iba sa inyo na pwedeng ganito rin yung sitwasyon. Ang ginawa ko, no, nag-isip ako na after 13 years sa corporate is to finally retire na sa corporate. No? So nag-resign ako, I filed my resignation, obviously pinaghandaan ko 'yon. Meron akong obviously more than enough savings. And nung nag-resign ako, no, obviously nawala yung sweldo ko, 'di ba? So yun yung sinasabi ko na pag nandun ka sa situation, no, katulad na nag-resign ako, na wala kang ibang choice but to succeed. Otherwise, pag nag-fail ka, it will cost you a lot. Bakit? Unang-una, wala kang sweldo, and then mahirap nang bumalik ng corporate once na nag-resign ka, lalo na sa akin, VP position. So yun yung situation na kung saan wala na akong ibang dapat maging direksyon kung di maging successful dun sa decision na ginawa ko yun sa buhay ko. Turning point, no? Meron tayong mga turning point sa buhay natin from our comfort zone to a higher level na gusto nating mangyari sa buhay natin. So nag-resign ako and then pinursu ko lahat ng gusto kong gawin. No? Isa na dun yung trading. And obviously, ibang level yung hard work, commitment. And na-share ko nga, di ba, yung about consistency din na napaka-importante, di ba? In everything that we do, we should consider consistency, no? In order for us to become successful. So, yung resignation for me, no, put a lot of pressure, no, na kailangan maging successful ako, hindi ako pa pwedeng mag-fail ko. Otherwise, talagang worse yung naging outcome ng decision ko to resign. So, yun yung isang example, no, na sinare ko ngayong tanghali na kung saan ilagay niyo yung sarili niyo sa sitwasyon na wala talagang ibang dapat mangyari kung di maging successful ka, no? So, ngayon, obviously, based sa nangyari na yon, happy ako, naging successful ako. But the thing is, I always put myself in a situation, kahit nag-achieve ko na yung gusto kong ma-achieve for the last 5 to 10 years, inile-level up ko pa rin, no? Inilalagay ko pa rin yung sarili ko sa sitwasyon na wala akong ibang choice kung di maging successful. Bakit? Sir, paano nyo ginagawa yon? Ito yan, no? Ito yan. Meron akong sinare kanina. Okay, ayop, kita nyo to, ha? So, sinusurround ko, no? Sinusurround ko naman lagi yung sarili ko sa mga taong mas successful pa sa akin. Otherwise, comfort zone ko na naman yon, di ba? The worst situation na kung saan mananatili ka is yung comfort zone nyo. Tandaan nyo guys, every time na nagiging successful tayo, nare-reach natin yung comfort zone natin. Di ba? And wag tayong maging complacent. Kailangan medyo ilagay natin yung sarili natin dun sa sitwasyon na mape-pressure tayo na walang ibang choice kundi mag-level up. Di ba? Okay, successful ka na. Successful ka na ngayon. Don't stop, no? Because walang finish line yung pagiging successful. Hence, always be surrounded by the people ahead of you in terms of experience, success, and everything. Lalo na sa field natin sa trading. Kaya maganda yung lagi kayo nag-attend ng mga Zoom session natin, mga live session natin sa community. And kahit na holiday, nag-attend kayo ng mga ganitong live session. So, expose yourself to new levels so you can be at the same level or even better. Okay? Ayun, salamat. Welcome, Josepina. Okay? So, I hope somehow, medyo kahit maiksi lang itong portion na to, is na-inspire ko kayo. Kasi talagang for me, kaya rin ako hanggang ngayon, nagla-live pa rin, ginagawa ko pa rin yung mga gusto kong gawin sa trading because nag-umpisa yan sa pinaka-importanting aspect ng buhay natin, di ba? Para maging successful. Dapat gusto mo yung ginagawa mo. No? Paano ka mag-new level? Paano mo mapoporse yung sarili mo to become successful kung hindi mo gusto yung ginagawa mo? No? So, dapat i-consider nyo na unang-una, kung meron kayong gagawin sa buhay nyo, no? At gusto nyong mag-level up or gusto nyong maging successful, number one consideration, gusto mo yung ginagawa mo. So, sa trading, guys, no? Napakaganda ng trading. Alam natin, marami nang naging successful dyan. And I'm pretty sure magiging successful ka rin for as long as, no, hindi ka bibitaw. Kasi nandun ka na sa situation
Kahit malugi, kumita ka, or maraming challenges, wala kang ibang option kung hindi maging successful. Katulad niyan, April 1, ang bilis ng panahon, no? Laging yung tatandaan, reset ulit, no? Kahit na anong nangyari in the last quarter, bagong quarter to, bagong buwan, new beginnings, hence new achievements. Lagi lang tayo mag-focus, bagong achievements to, di ba? Despite of the roller coaster ride ng buhay natin ng market, dapat lagi tayong nakafocus doon sa mga bagong achievements natin. And that's the best thing about life. 'Di ba, binibigyan tayo lagi ng option, no, to become better. Okay, so proceed na tayo sa ating goal or ano natin, no, agenda natin ngayon. Okay, sa agenda natin ngayon. So, guys, sino ba sa inyo yung nagte-trade ng gold, no? So, please comment on the chat box para naman magkaroon tayo ng mas magandang interaction. At para kung may tanong kayo, let me know, no? So, ang gold, actually, bakit ba, sir, umaakyat yan? Ito yan as mentioned earlier, or yesterday pa, no, na-post ko nito sa Discord. Yung gold, teka, share ko lang to, guys, wait lang. May isi-share lang ako. Mabilis. Okay. So obviously, alam naman natin bakit tumataas yan. Unang-una, safe haven asset yan. So pag tumataas na ganyan, ano ba yung reason kung bakit? Obviously, ito yan Okay, ito yan. So bakit ba umaakyat si gold and patuloy na umaakyat? So ito yung reason. Okay, yung uncertainty. Because bakit? Ano ba yung nangyayari ngayon na hindi nangyari last year? Okay? Yung tariff ni President Donald Trump. Meron siyang announcement bukas, no, another announcement, but last week kasi ang nangyari, nagkaroon siya ng announcement about yung auto tariff niya, no. So yung market talagang syempre uncertainty yan, medyo pwede kasing maging worse yung outcome niyan pag nagkaroon talaga ng global trade war. Itong tariff na to na sinimulan ni President Donald Trump, pwede kasing mangyari diyan, magkaroon ng global trade war na kung saan magkakaroon ng negative impact. Obviously, additional yan di ba? Additional tax yan sa importation, pwedeng mag-cost na naman ng inflation in everything, no? So the market is really in a situation na gusto niyang maging safe, no, sa situation na to. Kaya nga it keeps on buying gold yung market, no? Kaya naman habang nagkakagulo, alam niyo naman, pag gera, ito kasi parang hindi naman talaga gera na merong mga barilan or what. It's a trade war. And any trade war cause uncertainty. Kaya yung market, ganyan mag-behave. And ano yung asset na kung saan worst case scenario, no, is nagtitrend or in demand. No? Katulad nito, gold. No? So kung mapapansin nyo tong gold, lakihan ko yung chart, guys, para makita nyo. I hope kitang-kita nyo. At liitan ko yung mukha ko kasi ang mas mahalaga yung chart. Wait lang, liliitan ko. Okay, yan. Liliitan ko. So, kung mapapansin nyo si gold, guys, yung red line na yan, si EMA9, immediate support, no? So, ano ang rule natin? For as long as above EMA9, ideal siyang i-trend follow. Okay? For as long as above Kumo, uptrend siya. Hindi ba? For as long as may isa pang moving average na kung saan nag-act as support, uptrend pa rin siya. So, in this case, wala pang sign of reversal. So, ano yung bias? Obviously, bullish. Ano yung appropriate strategy? Dapat nakalong ka. Diba? Huwag mong iso-short yan. Mawa-wipe out ka. Kaya natin to pinag-uusapan kasi very bullish ang gold, no? Pero kung titingnan natin yung RSI niya, since nakailang, from that time na binalikan niya si EMA9 dito, no? Binalikan niya si EMA9, nakailang percent na rin siya. So almost 4%, 4.41% up. And then take note of the RSI, no? So kung healthy retracement lang, historically, pag ang RSI already reached the 80 level, kasi ngayon nasa 79. So expect retracement. So kung ikaw gusto mong i-buy on bullish retracement, or I suggest, no, usually kasi maganda siyang i-buy. Talagang kitang-kita naman natin pag bumabalik siya sa EMA9 So katulad nito, no, ano yung point na kung saan nagkaroon siya ng overbought level? Katulad nito, nag-overbought level siya sa 75. Ito yan no?
tapos binalikan niya si EMA9. So, pag lumalayo sa EMA9 yan, medyo kung ikaw napopomo ka, mag-exert patient, wag kang mapomo kasi as part of its healthy retracement, bumabalik naman siya sa EMA9, katulad nung nangyari dito. Okay? Every time naman na nagkakaroon ng retracement, bihirang-bihira, guys, yung binabalikan niya, halos hindi pa nga niya binalikan si EMA50, yung blue line na to, and Kumo, never pa niyang binalikan yan. Unless talagang ongoing na yung reversal, which is wala. No? May time at darating, guys, yung time na babalikan niya tong level na to, pero sa ngayon, wala pa. Ngayon, sir, bakit ba umakyat yan? Ano bang nangyari? Eto, may shinare ako sa inyo, di ba, the other day. It seems na si Goldman Sachs is very reliable in terms of its projection. Bakit? Tingnan nyo, ha? Okay. Meron akong shinare. Share ko to. Last, ano pa to, guys, no? This was last December pa. Si Goldman Sachs, pre-project niya na magti-3K yung gold, no? Nung December. Nung December, ano ba yung presyo ni gold nung December na yan? Nung December, teka, ang gold niya nasa 2627. Tapos pinoproject niya na magti-3K. Ngayon, ibig sabihin, reliable talaga. Meron talaga siyang basis para i-project yan. Nagkaroon ulit ng bagong projection. Ito yan, no? Pakita ko, ha? Kaya yung market, no, since nagre-rely at talagang reliable talaga tong si Goldman Sachs, no, tingnan niyo to, guys. Nagkaroon ulit ng rally si gold. Actually, almost pina-price in na nga niyan. Bakit? Ang Goldman Sachs kasi, binibase din niya yung projection niya doon sa nangyayari externally. Katulad niya ng global trade war because of tariff. Kaya itong 3,250 to 3,520 na balikan natin yung chart, no? Most probably, kung magtutuloy-tuloy itong uptrend na to, ang ita-target talaga, guys, nakikita nyo tong maximum Fibonacci extension dito na 3,4. So, malayo pa tayo dyan, pero ang pinakamalinaw ngayon is kung tuloy-tuloy itong trade war and kung magiging talagang magbabatuhan ng mga tariff yan, si China, kung sino pa involved, si Canada, Australia, sa US, magkakagulo, then expect talaga po pwedeng magkaroon ng tuloy-tuloy yan for as long as above EMA9. Okay? And then for as long as above MA50 and Kumo. Pero para balikan ito, ang lalim na, di ba? Kaya for me, ang laging titingnan natin as usual, yung EMA9 and then si MA20. Kasi yan naman, ever since sa CA program, yan naman yung trend following indicator namin, no? And sinishare ko rin sa inyo dito sa aking page. Okay? So, tanggalin ko na to. Okay? So, ngayon, overbought. Okay? Overbought. But wala pang talagang sign na magkakaroon siya ng retracement unless tomorrow ma-price in na. Kasi di ba yung na-mention ko kanina, guys, tomorrow yung announcement ni President Donald Trump. Hindi ba? Ito na-mention ko dito. So, closely monitor sa mga may gold kasi April 2 yung announcement ni President Donald Trump. So most probably, yung market is anticipating for the potential event or kung ano man yung i-announce niya on April 2. So expect na kung may pina-price in man si market during that day is magkakaroon ng profit taking. Particularly ngayon na approaching 80 na naman si RSI. Okay? So, doon sa mga nagtitrade ng gold, kung medyo yung stick to your strategy, no? Kung kailangan mo na mag-take profit, then please do so, no? It's your own accountability and responsibility naman to follow your own trade plan. Pero kung nakalong ka, dapat meron kang certain moving average or trend na binabantayan. And then mid-term siguro tingnan natin kasi this year, considering yung forecast nga ni Goldman Sachs na share ko kanina, ito guys, yung 3,520, medyo malayo pa tayo dyan. So, ibig sabihin kung ikaw talaga bullish sa gold, tinitrend follow mo, magandang pagkakitaan pa. Kaya lang gold, kailangan guys, aralin mabuti, no? Kailangan wag maging greedy, okay? Ito, no? May tanong. Magandang tanong to, no? Si Pina, kasi tinan niya to, ha? Si gold, why si gold up, di ba? Si BTC naman, palibasa nga, nasa gold ang attention. Ang tanong ni Josepina, may effect din ba sa BTC yung trade war?
So far, obviously, mas relevant yung nangyayari kay gold as safe haven asset. So technically, yung nangyayari kay BTC ngayon, it's part of its cycle na ang attention kasi, masasabi natin at this point, ang safe haven talaga pag may uncertainty is gold, no? And at this point, hindi natin pwedeng masabi na BTC yun because, again, ba't ba ganyan yan? Yung cycle kasi niya, no? Nung nag-peak dito sa level na to, 106, 109, no? Medyo nagkaroon na siya ng reversal from its strong uptrend. So kung as far as yung trade war is concerned, for me, as far as price action is concerned, mas relevant yung nangyayari kay gold rather than BTC na mayroon siyang sarili niyang cycle na ongoing. Okay? Kaya maganda yung tanong mo kasi yan yung gusto ko talagang isunod sa ngayon. Kung BTC lang din, since ang attention kasi ng market, kaya mas lumakas din si gold, di ba? Nakafocus talaga sa kanya. Si BTC kasi ongoing pa yung retracement and correction and wala pang sign of reversal not unless mag-trade back above Kumo, no? Again, ano ba yung rule natin diyan? Pag below Kumo, downtrend. Downtrend na siya. Downtrend na siya. And below EMA 9, medyo immediate resistance na si EMA 9, no? Okay? So si BTC ngayon, no, in relation to gold, downtrend siya and hindi siya ganun reactive dun sa ongoing trade war. Okay? Kasi mas talagang safe haven si gold kumpara kay BTC at this point in time, no, na obviously nakita naman natin na talagang yung trend ni gold is very strong kumpara sa BTC. Si BTC kasi ngayon sideways after binalikan itong 77 level dito, no? And ngayon, still below Kumo. Tingnan natin guys yung mga moving average. Below MA200, below, tingnan natin tong si MA100. Wait guys, Ayan. So, majority below all moving average bukod sa below Kumo. So, talagang for me, ongoing pa yung retracement, wala pang sign of reversal, then ang opportunity lang na pwede nating ma-take advantage dito is yung ongoing consolidation niya kung iti-trade niyo yung range. Nagkaroon ng buying signal, nagkaroon ng buying signal dito, nag-crossover si EMA9 over MA18 dito. But ang very clear dito is nauuntog pa rin siya dito sa, teka guys, wait lang. Nauuntog pa rin siya dito sa Kumo, yan yung malinaw. Nauuntog pa rin siya sa Kumo resistance. No, kahit nag-buying signal siya dito, nauuntog pa rin siya dito sa Kumo resistance and still downtrend pa rin. Kaya nga sabi ko kanina, para lang magkaroon ng potential reversal, kailangan niya mag-trade back above sa Kumo, particularly